So, magandang araw po mga Lodi. So, ito ang tanong. Ano dapat ang ginagawa ng reviewee pag final coaching na? Diba? So, marami siya nagre-review pag final coaching. Nagiging passive sila. Sa formal review nga, diba? Passive. So, once we say passive, spoon feeding. Wherein, nakikinig lang sila at walang masyadong ginagawa. So remember always, dapat kang active. So pag reviewee ka, especially during final coaching, dapat active ka. Meaning, while nagsasalita yung mga mentors, mga reviewer, ikaw may ginagawa. Either nagsusulat, kino-cross-examine mo yung information na pinapasa nila sa iyo sa mga handouts mo, di ba? Tinitingnan mo yung libro if ever insakto ba or exact ba yung sinasabi nila. Yan dapat ang ginagawa ng mga nagre-review during the final coaching, di ba? So hindi naman tayo bata or elementary na spoon feeding lang, na makikinig lang. So hindi ma-activate yung brain natin if we are only listening, di ba? So much better na dapat may ginagawa ka para yung electrical activity ng brain mo is gumagana. Then mas maa-absorb mo yung tinuturo ng mga mentors mo during final coaching, di ba? So ito yung dapat ginagawa ng nagre-review. So remember, during final coaching, sinasabi or binibigay ang information if align ba yung mga natutunan mo during the course of review, di ba? So dapat mong makita or dapat mong malaman na yung mga binibigay nilang information is align talaga sa mga handouts mo. Kaya magiging active ka dapat diyan. Kino-cross-examine mo if align yung expertise or yung information na binibigay ng mentors sa mga natutunan mo. Kaya yan yung purpose ng final coaching, para if malaman or yung understanding mo or yung knowledge mo is na-align ba sa mga expert or sa mga mentors. So dapat active, huwag passive. So yan yung ginagawa sa final coaching. So okay ba tayo dyan mga buddy?